Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang batang naulila sa magulang matapos patayin ng kinalasang grupo. Lumaki siya bilang isang assassin at hinanap ang pumatay sa magulang. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang From the World of John Wick, Ballerina. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang palabas sa isang batang may hawak ng ballerina music box na nagngangalang Eve Macaro. Siya ay anak ng isang assassin mula sa mga kulto ng pinakadelikadong assassin at itinakas ng ama upang mamuhay sana ng tahimik. Ngunit isang gabi, sinalakay sila ng pinagmulang kulto kung saan gustong makuha ng Chancellor ang bata upang gawing assassin sa mga susunod na henerasyon. Lumaban ang assassin sa abot ng kanyang makakaya para mailigtas ang anak. Dahil sa malakas na pagsabog inakala ng Chancellor patay na ang bata, nakatakas pala ang mag-ama subalit binawian ng buhay ang assassin mula sa mga tama nito at naiwan ang bata. Nakilala ng bata ang nagmamay-ari ng Continental Hotel sa New York na si Winston, bilang kakilala niya ang ama nito na mabuting tao dinala niya si Eve sa direktor ng Rosca Roma, isang organisasyon ng mga baller-inang assassin na kanyang magiging bagong pamilya. Bago umalis si Winston binigyan niya si Eve ng coin na magagamit nito balang araw. Ang tagapagsanay na si Nogi pinaalam sa bata ang kahalagahan ng coin na maaaring makapagligtas ng buhay o pumatay na siya lang ang makakapagpasya. Magmula noon, sinanay si Eve sa pagsayaw bilang isang ballerina. Hirap na hirap man hindi ito sumuko upang maging magaling balang araw. Sumabak din ito sa iba't ibang uri ng pagsasanay sa pakikipaglaban maging ang paghawak ng baril. Hindi man magaling hindi nagpakita ng kahinaan si Eve na harapin ang mga hamong kinakaharap sa pagsasanay. Nang handa na si Eve para sa kanyang hinaharap, binigyan siya ng direktor ng huling pagsubok sa pagpapaunahang pagbuo ng baril at ang mahuhuli mamamatay. Ang katunggali ay veteranong assassin dahilan ng nakaramdam ng kaba si Eve pero nauna siyang nakabuo subalit hindi niya ipinutok. Nang matatapos na ang katunggali doon niya palang kinalabit ang gatilyo at nagtagumpay sa pagsubok. Pagbalik sa kwarto usap-usapan ng mga kapwa mag-aaral ang assassin na nagngangalang John Wick. Sinundan siya ni Eve at humingi ng payo upang maging katulad niya. Walang ibang sinabi si John Wick kundi nasa kanya na ang kakayahan at kailangan lang nitong magpasya. Hindi nagtagal, binigyan na ng unang kontrata si Eve, na protektahan ang isang anak mayamang dalaga upang pigilan ang mga posibleng banta ng pagdukot mula sa kaaway ng ama. Ngunit ang napakadelikadong misyon ay tanging rubber bullet lang ang kanyang sandata. Ganun pa man, hindi na nagreklamo si Eve at tinanggap ang trabaho. Sa isang bar, nakaposisyon na ito habang masayang sumasayaw ang dalaga na tila malaya sa lahat ng gagawin. Maya-maya pa dumating na ang kakompetensya ng ama nito na mabilis tinugunan ni Eve. Napalaban siya sa kanila na nahihirapan dahil sa dami ng mga ito at tanging rubber bullet lang ang dalang baril. Gumamit na si Eve ng ibang paraan upang mapabagsak ang mga kalaban. Kasalukuyan namang itinatakas ang dalaga ng namumuno ng grupo. Nang mapabagsak lahat ni Eve ang mga kalaban pinigilan niya ito at gamit ang nakuhang palakol nakaharap niya ito sa matinding laban. May kagalingan ang pinuno ng grupo pero matagumpay itong natalo ni Eve at hinayaan ng mabuhay dahil ligtas ang dalaga. Dahil sa pagtatagumpay, nilagyan na ng tattoo si Eve sa likuran na pagkilala sa kanya bilang isang ganap na Rosca Roma. Ilan pang kontrata ang natapos ni Eve sa nagdaan na panahon, subalit matapos niyang mapatay ang target may dumating na assassin na nagtatangka sa kanyang buhay. Napatay niya ang assassin pero may nadiskubre siya sa tatak nito sa braso na kahalintulad ng mga pumatay sa kanyang ama. Umuwi si Eve dala ang braso upang ipakita sa direktor ang nakatatak na gaya ng mga taong pumatay sa kanyang ama. Hinala nitong kilala sila ng direktor at gustong malaman kung sino sila ngunit binalaan siya dahil ang mga taong ito ay walang sinusunod na batas, pinigilan siya sa kung ano man ang binabalak nito dahil maaari niyang ikakapahamak. Pero hindi sumunod si Eve sa utos ng direktor at binisita ang Continental Hotel para makausap si Winston. Nagulat ito nang makita siya ulit sa tagal ng panahon at ipinagtataka kung bakit siya naroon. Inilahad ni Eve ang gustong malaman patungkol sa mga taong hinahanap niya ngunit maging si Winston binalaan din ito sa posibleng mangyayari. Ganun pa man, handang harapin ni Eve ang kahihinatnan at ibinigay ang coin ng pagpatay. Nang makitang desidido ito ibinigay na ni Winston ang impormasyon na isang kulto ang mga hinahanap niyang tao.
walang eksaktong lokasyon kung saan sila matatagpuan pero may isang tao na may ugnayan sa kanila na nagngangalang Daniel Pine, nanunuluyan ito ngayon sa Continental Hotel sa Prague na may patong sa ulo na $2,000,000. Matapos makakuha ng impormasyon, agarang nagtungo si Eve sa Continental Hotel sa Prague para mag-check-in kung saan ilan ding mga asasin ang nakasubaybay sa paligid na balak patayin si Daniel. Palihim na pinasok niya ang silid ng target sa pagdaan sa bintana at may nakitang bata sa loob na napag-alamang anak pala nito. Dumating si Daniel sa kanyang likuran at inaalam ang kanyang pakay, gusto lang malaman ni Eve ang kinaroroonan ng mga taong pumatay sa ama pero binalaan siya nito. Nang makita ng nakasubaybay sa labas na hindi pinatay si Daniel, ang assassin na nagngangalang Lena dinoble ang patong sa ulo ni Daniel dahilan na lalong naging interesado ang mga assassin sa paligid sa kabila ng ipinagbabawal ang pagpatay sa loob ng Continental. Pinaalam ni Daniel kay Eve na ang mga taong hinahanap niya ay kasalukuyang nakapalibot sa hotel upang patayin siya at makuha ang anak, maya-maya pa sinalakay na sila ng mga assassin na mabilis nilang iniwasan. Tumulong na si Eve upang makatakas ang mag-ama sa pagharap sa mga gustong pumatay sa kanila, ngunit masyadong marami ang mga nakaabang sa palibot. Humingi na ng tulong si Daniel para mailigtas ang anak pero tumanggi si Eve, nang makita niya ang bata na nalagay sa ganung sitwasyon pumayag din siyang tulungan silang makatakas. Subalit naiwan si Daniel na nakaharap ang humahabol sa kanila, may pumalo din kay Eve dahilan nang nakuha sa kanya ang bata. Lumalabas na si Lena ay nagtatrabaho sa hinahanap niyang tao ang Chancellor at miyembro ng kulto. Inulat niya ang babaeng nakaharap pero wala silang ideya kung sino ito na iniwan sa Continental Security bilang mga lumalabag sa batas, pero walang nilabag si Eve dahil wala naman itong pinatay kaya nakaligtas siya. Matapos nito, pinuntahan ni Eve ang isang arms dealer na nagngangalang Frank para bumili ng armas at nagtatanong tungkol sa marka, pero wala itong alam at ipinakita na sa kanya ang isang silid na puno ng iba't ibang uri ng matataas na uri ng baril. Subalit bigla silang sinalakay kung saan tinamaan si Frank. Mag-isang hinarap ni Eve ang mga armadong grupo gamit ang mga nakuhang pampasabog hanggang sa mapatay ang lahat dahil na rin sa kakayahan niya sa pakikipaglaban. Napag-alaman nila na ang kulto ang umatake sa tindahan, sinabi na ni Frank ang nalalaman niya pero hindi nito alam ang eksaktong lokasyon, may ibinigay lang siyang ideya na posibleng lugar kung saan sila matatagpuan. Agarang umalis si Eve gamit ang ibinigay na sasakyan mula kay Frank para sa mahabang paglalakbay, hanggang sa marating niya ang isang nayo na malapit sa paanan ng bundok. Nakatanggap din ito ng tawag mula sa direktor, pinipigilan siya sa binabalak dahil maaaring masira ang kanilang pamilya sa pakikipag-ugnayan pero walang balak bumalik si Eve at huminto na muna sa gitna ng nayon. Pumasok siya sa isang kainan at nakita ang ballerina music box na katulad ng bigay noon ng ama, isa pang sasakyan ang dumating sa labas kaya bumili na muna ito ng kape para magmasid sa paligid. Pagpasok ng lalaki pinagtangka ang patayin si Eve na mabilis nitong natugunan, nagkaharap ang dalawa sa matinding laban kung saan tumawag na ng tulong ang waitress ng kainan. Patuloy na nakaharap ni Eve ang mamamatay tao sa isang laban, hanggang sa nagawa niya itong mabalian at napatay ngunit nang hahanapin niya ang iba pa nakita niya doon ang waitress na natatakot, nagpapanggap lang pala ito dahil isa din pala siyang assassin na kabilang sa mga taong hinahanap ni Eve at nagawang makulong sa isang silid. Subalit ang hindi alam ni Eve na ang buong nayon kung saan siya naruroon ay kabilang din pala sa kulto. Nakaharap niya ang mga lokal na mamamayan ng nayon na gusto siyang patayin. Nagawang makatakas ni Eve sa kanila pero napag-alaman ng Chancellor at inalarma ang lahat para sa pagpatay sa tagalabas. Sa ngayon, hinahabol na si Eve ng buong nayon na balak siyang patayin, kahit saan ito magpunta may mga kalaban sa paligid na sinusubukan niyang takasan. Ngunit sa sobrang dami ng mga ito nahuli na din si Eve ng buhay at dinala ni Lena sa Chancellor na lamang isang Rostaroma. Hawak na ito ngayon ng kulto na inaakalang padala ng direktor upang salakayin sila. Inilayo ni Eve ang sarili sa Rostaroma dahil kusang loob niya ang pagpunta roon para sa sariling interes. Lumalabas na anak pala ng Chancellor si Daniel na nilagyan nito ng kontrata para mabawi ang apo na gustong ilayo sa kanya. Hindi pa kay ni Eve ang pagligtas sa bata kundi ang paghihiganti sa pagpatay nila sa ama noon. Biglang napagtanto ng Chancellor na buhay pa pala ito at ipinatawag si Lena dahil magkapatid ang dalawa, tinangkang tumakas ni Eve sa mga bantay na tinulungan ni Lena. Agarang tumakas si Eve na sinundan din ng kapatid, nang magkaharap ang dalawa sinabi ni Lena ang katotohanan na siya ang nakakatanda nitong kapatid.
Gulat na gulat si Eve sa nalaman sa kanyang pagkatao dahil wala na itong naaalala sa pinanggalingan, nang itakas siya noon ng kanilang ama ang ina nila ang nagdusa na pinarusahan ng kamatayan. Magkaiba man ang paniniwala ng magkapatid, magkadugo pa din sila subalit napapalibutan na ng mga tauhan ng Chancellor ang labas at inutos ang pagpatay sa dalawa. Hinagisa ng pampasabog ang magkapatid sa loob, na nagawang makaligtas ni Eve ngunit masyadong napinsala si Lena na humantong sa kanyang kamatayan. Patuloy namang sinasalakay ng mga kalaban si Eve pero nagawa nitong mapatay ang lahat. Nang malaman nito ng Chancellor, tinawagan na niya ang direktor ng Rostaroma para ipaalam ang pagsalakay ng kanilang tao at nagbanta ng pakikipaggiyera laban sa kanila kung hindi ito pipigilan. Hindi kontrolado ng direktor si Eve pero magpapadala siya ng tao upang lutisin ang problema sa kasunduang hindi makikialam ang mga tao ng Chancellor. Maya-maya pa may dumating na train sa nayon sakay si John Wick upang tapusin si Eve. Bilang kasama sa kasunduan pinigilan ng Chancellor ang kanyang mamamayan na makialam sa laban ng Rostaroma. Hindi nagtagal nagkaharap si Eve at John Wick, binigyan si Eve ng pagpipilian na lisanin ang lugar kung ayaw niyang mamatay. Ngunit nagmamatigas ito, sinubukan niyang kalabanin ang babayag pero masyado itong mahusay na pinapalampas lang siya dahil gusto itong buhayin ni John Wick. Ayaw talagang magpaawat ni Eve dahil sa kagustuhan niyang maipaghiganti ang ama at humingi ng pagkakataon. Biglang nakaramdam ng awa si John Wick, binigyan niya si Eve ng oras para patayin ang Chancellor at pag hindi niya nagawa sa tamang oras siya ang papatayin nito. Agarang sumalakay si Eve sa nayon at isa-isang pinatay ang mga bantay. Nang marinig ang pagsabog inutos ng Chancellor sa lahat ng mamamayan ang pagtugis sa tagalabas upang patayin. Isa-isa nang pinatumba ni Eve ang mga gustong pumatay sa kanya sa matinding labanan dahil buong nayon ang kakaharapin niya. Pero hindi ito nagpatinag kung saan napasok siya sa tambakan ng armas nila. Sumunod din roon ang mga tauhan ng Chancellor pero nagawang mapasabog ni Eve ang iba, ngunit masyado silang marami buti na lang nakakuha siya ng armas na bumubuga ng apoy. Isa namang namumuno sa grupo ang may kahalintulad din ng armas niya, nagharap ang dalawa sa laban na parehong iniiwasan ang mga pag-atake habang isa-isang pinatumba ni Eve ang mga paparating na kalaban. Nakahanap din ito ng matatakasan palabas ngunit marami pang dumating, ginamit niya sa kanila ang armas na apoy at matagumpay na napatay ang lahat. Samantala, nang mapag-alamang wala na sa pagsubaybay nila si John Wick, pinapalikas na ang Chancellor ng mga tauhan kahit ayaw pa nito para sa kanyang kaligtasan. Nakaharap naman ulit ni Eve ang namumuno sa mga sundalo na may katulad niyang armas subalit naubusan na ito ng gas, ginamit niya ang tubig upang kontrahin ito hanggang sa mapatay ang apoy. Ngunit wala ng laban ngayon si Eve, buti na lang iniligtas ito ni John Wick na kanina pang nakasubaybay sa kanya at tinapos ang mga nagtatangka sa kanyang buhay. Habang sinusubukang tumakas ng Chancellor pinigilan ni Eve ang sasakyan at pinatay ang tauhan, sinubukan siyang hikayatin ito na walang magbabago kahit anong gawin dahil kahit mamamatay siya ganun din ang gagawin ng susunod. Tinuluyan na ni Eve ang Chancellor at iniligtas ang bata, pinaalam naman ni John sa direktor ang pagkamatay ng Chancellor. Matapos nito dinala ni Eve ang bata sa ama na nagpapagaling sa Continental sa New York, pero binalaan siya ni Winston na ang ulo lang ng ahas ang napatay niya hindi kasama ang katawan na siguradong hinahanap na ito, di nagtagal isang malaking halaga na kontrata ang inilabas para sa ulo ni Eve McCarrow na nagkakahalaga ng $5 milyong. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.